Lumakas pa nga at isa ng typhoon, ito pong bagyong Enteng after makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan at silipin na rin natin itong pag-ulan dulot ng habagat at itong posibleng mabong low pressure area dito sa may Philippine Sea. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Kaninang madaling araw, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong Enteng na may international name na Yagi. Yan po ay lumabas as a severe tropical storm. After po niyan, yan po ay nagkaroon ng rapid intensification o biglaang paglakas at sa kasalukuyan, ito po ay nasa typhoon category na habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mabagal po yung kumikilos pa west-northwest at yan po ay unti-unting lumalapit naman dyan sa may area ng southern China. Although nasa labas na, kung mapapansin nyo, meron pa rin po tayong inflow ng hangin ng habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto dito po sa malaking bahagi ng Luzon. So narito po ang track ng Japan Meteorological Agency para sa bagyong may international name na Yagi. Yan po yung dating bagyong Enteng. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at nasa typhoon category. Base dito, kikilos po ito pa northwest o west-northwest papunta nga dyan sa southern portion ng China sa ibabang bahagi ng Hong Kong. Patuloy na po ang paglayo nito sa ating bansa. Wala na po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero yung inflow nga ng hangin o yung malawak na sirkulasyon ng ating habagat or southwest monsoon ang nagdadala pa rin po ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. Ngayon, balikan natin itong ating satellite image. Dito po sa may bandang Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, relatively maaliwalas po ang panahon natin dyan. Nagpapakita naman po ang araw. Kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga isolated o localized na pag-ulan lamang na kadalasang nangyayari sa hapon or gabi. Dito rin po sa area ng Bicol Region at ito pong ilang parts ng Mimaropa, mas kakaunti na po yung ating mga kaulapan dyan at mas kakaunti na rin po yung ating mga pag-ulan. Pero may mga pagkakataon, nakakaramdam din po tayo ng breezy hanggang gusty conditions dahil sa inflow ng habagat or southwest monsoon. Posible rin po yung mga breezy conditions dito sa western section ng Visayas. Pero ito pong general area ng Palawan, lalong-lalo na po yung hilagang bahagi nito at ito pong occidental area ng Mindoro, meron pa rin po tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dyan dahil sa ating habagat or southwest monsoon. Para naman sa mainland Luzon, pwede po natin yan hatiin sa gitna sa pamamagitan ng mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre. Ito pong mga facing east o yung nasa eastern section nito, yung pong facing Pacific, relatively mas maaliwalas po ang panahon natin dyan. Yan pong mga area ng Cagayan, Isabela, Quirino. Medyo maulap tayo dito sa area ng Aurora pero mas kakaunti po or halos kukunti po yung ating mga pag-ulang natatanggap dyan. Ito namang west facing o yung nakatapat sa Philippine Sea. Ito pong area ng Ilocos Region, Abra, Apayao, ito pong west facing ng kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon ay apektado pa rin ng habagat o southwest monsoon. Pwede pa rin po yung mga paminsang-minsang pag-ulan dyan na may kasama pong mga posibleng thunderstorms. Again, ang characteristics po ng habagat or southwest monsoon, depende sa lakas nito, ay yung intermittent o paputol-putol na pag-ulan at mostly maula po yung ating panahon buong araw. Ganun po ang ating aasahang panahon dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at mas marami po tayong mga pag-ulan dito sa western section nito. Ito pong ilang portions ng Tarlac, Pampanga at Zambales, kasama na po dyan ang Bataan. Kung mapapansin nyo dito, meron pa rin tayong malalakas at paputol-putol na pag-ulan dito sa Metro Manila. Ganun din po ang panahon natin dito sa karatig lugar nito, ang area ng Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Batangas. May mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan naman tayong aasahan dito po sa area ng Laguna at ito pong malaking bahagi ng Quezon. Dulot pa rin yan ang ating habagat or southwest monsoon. Bukas, dahil nga mabagal na kikilos, ito pong dating bagyong Enteng, yung bagyo nga na may international name na Yagi, ay nandito pa rin sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Dahil po dyan, kung mapapansin nyo, yung sirkulasyon yan or yung ating habagat or southwest monsoon na hinihila nitong bagyo, ay posible pa rin pong makaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Sa may area ng Northern Luzon, mababawasan po yung ating mga pag-ulan dyan. Mostly, yung ating mga pag-ulan ay concentrated dito sa western section ng Central Luzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila, at ito pong hilagang bahagi ng Mimaropa, kasama po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan at ito pong area ng Occidental Mindoro. Maliban dyan, gaya ng nabanggit natin ng isang araw, meron tayong mga mababang pressure dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So relatively, dyan din pumupunta yung ating habagat or southwest monsoon o yung ating mala-monsoon trough na setup. Balikan naman natin yan para sa posibleng namumuong sama ng panahon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So ito muli yung ating satellite image. Narito nga po muli sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng o yung dating bagyong Enteng
at yung kanyang kaulapan or yung hila ng kanyang habagat or southwest monsoon ay nakaka-apekto pa rin po dito sa malaking bahagi ng mainland Luzon at area ng Mimaropa. Pero kung mapapansin nyo, meron pa ding mga kaulapan or meron ding mga kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa. Yan pong linya na yan, yun po yung tinatawag nating monsoon trough. Ito po ay mga grupo pa lamang ng kaulapan or cloud cluster. Pero dahil po aktibo itong ating Philippine Sea, meron po tayong mga posibleng mabuong low pressure area dyan sa general area na ito. Sa katunayan, designated na as 94W Invest ng JTWC ng US, ito pong grupo ng kaulapan o cloud cluster sa labas ng ating PAR. Ito po yung mas malayo pero again, ito po ay designation pa lamang, hindi pa po yan ganap na low pressure area or bagyo. Ito po yung mas malayong cloud cluster na ito. Pero again, meron din mga grupo ng kaulapan o cloud cluster dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga mahina mga weather system pa lamang ito, posible pang lumipat-lipat yung kanyang gitna or pwede pang mag-combine itong mga ito. So again, ito pong general area na ito, sa loob hanggang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang posibleng may mabuong low pressure area in the next few days. Sa ngayon, medyo malawak pa po ang uncertainty nito, pero pwede po yung mabuo sa low pressure area, sa loob or labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa ating habagat o southwest monsoon na pinapalakas nitong dating bagyong Enteng o ang bagyong may international name na Yagi. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.